Ginamit niya na yung paggaling doon sa package. Di ba dilaw na dilaw si Natay? Dilaw na dilaw. Mustard yellow. Kita na si ate mula Mars. Kasyang-kasya kay ate yung damit. Dito mo na lang ate sa sulod. Oh, hindi ako makatulog. Nagising na ako ng alas 3 ng madaling araw. Hanggang ngayon, anong oras na? Mag-alas 6 na, hindi pa rin ako makatulog. Sabi ko, panoorin ko na yung part 3 ni Bebe. Saan ang balay? O, halika. Puntahan natin ang kanyang tinutuluyan kung saan siya nakahanap ng kanyang boarding house. So parang nasa liblib pa rin siya. How far is she to school? Yo, what kind of boarding house is that? This is the one that she's paying for 1,000 pesos a month? Dito po siya pala po. Laki ng kita na. Sino kasama mo dito, Inday? Sino kauban niya dito? Mga kauban niya, estudyante. Ay, pag estudyante din na luma. Oo na. Oy, kung ilan sila dyan na tigo 1,000, ang laki ng kita ng ano na yan, ah. So ngayon nandito siya sa kanyang tinutuluyan. Oh my gosh! So, pagtsatsagaan na lang muna kahit ganito para lamang makapasok. O break time niya lang po. O masaya ka ba? Masaya, sir. Butas-butas. Binabayaran niya ng 1,000. Tapos ilan silang nagbabayad dyan. Sobrang saya niya. Okay, so kanina. Oh my God, yung mga ding-ding-ding-ding. Ano ba? Fried chicken, sir. Fried chicken? Oh, wow. O di ba meron na siya? Fried chicken. Dati, papasok siya. Wala siyang ano, walang ganon. Walang pagkain. Parang hindi naman, ano, safe yung, ano na yan, oh. Kasi yung, ano lang ng ding-ding nila, mga, ano, mga, ano yan? Dito mo na lang siya lalabahan, ha? Cloth. Yung dinding. Siya yan sa'yo. Ayan. Yung doon sa wall. Tapos kung ilan silang estudyante sa bahay na yan, nagbabayad sila ng 1,000 pesos each. And then how far is she to the school? Ayun, oh. Ayan, oh. Ang kanang sausage. Oh. Pwede mo iprito. Yun. Ganun sa mga unang bakis namin binasa. Sorry po, nalimutan. Okay. You see that one? Ang laki-laki ng giwang na yan, oh. So, pag, ano, pwede siyang silipan dyan. This house is not safe. Sige. Di ba mayroon ka pang hinihiling? Ano yung hinihiling mo? Cellphone? Ito gusto mo to? Sa'yo na lang to? Wag naman. Okay. Gusto mo ba ng cellphone? Mamili. Oh, ito na. Ay. Magbibigay sana akong pambili ng cellphone. Yung tawa niya, no? Ganun na ganun yung mukha niya pagtawa. Oh, tingnan natin. Okay. Ang cellphone, sige ko muna. Ang cellphone, kaya binilang ka namin gagamitin mo sa pag-aaral. Po, sir. Okay? Huwag magpapabag sa cellphone kasi wala magmo-monitor. 5,753 pesos. Okay? So, para may pang-allowance ka na hanggang September. Ha? Okay? Titipirin, ha? Opo, sir. No, reply ka kung tawag si sir. Mag-reply ka kung magtawag, ha? Kasi nandiyan yung Messenger at Facebook. So, wala ka nang gagalawin dyan. So, pag ingatan ang cellphone, pag na huwag magpo-post ng hindi maganda. Kasi minsan na hindi natin alam na mali na pala yun. Nasusobrahan tayo sa paggamit ng cellphone. Paggamit ng cellphone ay may responsibility din. Ha? Hindi pwedeng post ng post, nag-short ng maiksi. May butas doon talaga, oh. Yan, oh. Tinakpan lang nila, oh. Sir, kasi post, baby. So may group chat tayo. Sasali kita sa group chat ng lahat ng mga eskola ng PPT. May challenge ako sa'yo.
Gusto mo bang makarating ng Maynila? Opo, sir. Pa Manila, mas pwede. Yung nanay niya yung... yung nanay niya yung masayang masaya. Manila. Okay, makinig sa challenge. Pag wala kang line of 7, sagrado, at nagka-honor ka, magbabakasyon ka ngayong December sa Manila. Ay, Manila, boss. Mas Doon ka pwede. magpapasko. Tagalog, okay lang? Hindi. Naintindihan? Opo, sir. Okay. Kailangan magka-honor ka. Kasi kaya niya. Kasi wala siyang line of 7 eh. So kaya. Hindi naman po sa pinipilit natin siya. Pero It's a challenge, yung challenge yes. na yun, Yeah. tingnan natin kung kaya niya. And then, sa pamamagitan po noon, lalo silang mamomotivate. Yeah, Diba? I agree. Pag nagawa mo yan, makakapunta ka ng Maynila. Magkabakasyon ka ng 2 weeks. Doon ka magpapasko kasama yung ibang scholar ng PPT. So makikilala mo. Okay, so first off, I'm really disappointed dito sa tinitirhan niya. Nakita niyo yan, butas yan, no? Tinakpan lang yan ng what do you call this? Tinakpan lang yan ng cloth. Ano ba yung cloth? Ng tela. And then parang liblib din. So, gaano siya kalayo sa school from that area. And then tama yung ginagawa ni Sir Paul na imo-motivate. It's like, okay, kinakailangan wala kang line of 7, magka-honor ka, and then you're going to be rewarded. Yun ang dapat na gawin. Kasi dito kasi sa Amerika, most kasi yung nangyayari is masyado nang binibigyan ng entitlement ang mga bata. Na, for example, may mga palaro sila, wala nang nananalo. Wala nang winner, wala nang loser. So, ang nangyayari, walang motivation yung bata kasi, ay kahit ano na lang. Anyways, magkaka-trophy din naman or magkaka-medal din naman. Yung ginagawa nila, for example, 2 team yung naglalaban sa sports. So, maglalaban sila. Tapos, manalo, the same tatanggap ng trophy. Walang difference. Hindi yung first place or second place or wala. It's like all, okay, panalo lahat. Which is, ang nangyayari, hindi nagkakaroon ng motivation ng bata or hindi nagkakaroon ng desire to improve. Kasi iba kasi yung meron kang competitive tendencies at pag kontrolado yung maganda yun. Pag pag meron kang competitive kasi you want to improve yourself to the maximum, to the highest maximum level. So maganda yung style ni Sir Paul na kapag butihin mo and you will be rewarded. Okay yun. Hindi yung kasi dapat kasi yung magkaroon ng motivation ng isang bata to do something beyond ordinary. Kasi meron siyang goal, meron siyang prize. Pag alam niya na marating niya yung goal na yan, merong premyo. So I still believe in that kind of na reward. Gawin mong maganda, gawin mong mabuti, may reward ka. Hindi yung whatever na lang, magkaka-trophy din o magkaka-medal din. I don't like yung system nila dito sa Amerika na yung okay lang yan, natalo, okay lang yan. No, dapat ang sabihin mo, okay, that's fine for now, pero dapat pagbutihin mo para sa susunod. You know, para ma-develop yung the character building na gusto mong pagbutihin ang sarili mo. Hindi yung hanggang okay ka lang na hanggang ganyan na kasi okay lang naman, makakatanggap din naman ng premyo. Let's say, for example, ang ginawa ni Sir Paul. Sige, dadalang kita sa Maynila. Ganon. Pero ang ginawa niya, kaya gusto ko yung ginawa niya kasi sinabi niya na pagbutihin mo, wala ng line of 7, kaya niya. At kung magkakaroon ka ng honor,
gusto mo mag-aral ka sa Maynila. I really like that system. That's still the old system na ginawa sa atin noon, kung sino man yung mga kaedadan ko dyan, kesa yung binibigyan na ngayon ng entitlement ang mga bata. Kagaya nung nasa aeroplano ako, kahapon, yung bata, yung grabe yung pagsasalita niya sa nanay niya. I don't want to talk to you. Pasigaw na ganon. Tapos yung nanay, yung okay lang. Like, okay. Sabi niya gano'n, like, no. Hindi mo dapat na hinahayaan na ganunin ka. Yun ang nangyayari dito sa Amerika. Yung meron na silang feeling of entitlement na everything must be handed down to them. Must be handed to them. So, yan ang maganda pa rin na ginagawa natin sa Pilipinas. Na style na ganyan. Do something good, you are going to be rewarded. Pero hindi pa rin ako makaget over dito sa tinitirhan niya na binabayaran niya kung ilan silang tumitira dyan ng mga kasama niyang estudyante, and each of them are paying 1,000 pesos. Tapos ganyan yung tirahan nila na butas-butas. Like, it's kind of like, I don't know. I don't know the place. Is it safe for her? Like, you'll never know. Siguro, I don't know. I don't know, guys. I don't feel comfortable kung saan siya nakatira. Tsaka yung sinabi niya nung binigay niya yung cellphone, actually, iniisip ko talaga, magbibigay ko ng cellphone. Pero since nagbigay na si Sir Paul, so hintayin na natin ang mga magiging project pa ni Sir Paul na pwede nating tulungan. Actually, nag-message ako sa messenger niya. So far, wala pang response na ako natatanggap kasi pinapatanong ko dun sa 3 magkakapatid na ulila. Kasi nga, dahil gusto kong magbigay ng kahit pa paano man lang like $100 para sa pag-aaral nila. At isasabay ko na rin yung monthly na bigay natin kay Alona. Pero so far, sabi nung kausap ko dun sa messenger ni Sir Paul, hinihintay, tinanong niya si Sir Paul, so wala pang response. Pero I will check my messenger later, baka meron na. Ano ba yung sinasabi ko? Alimutan ko tuloy. Gusto ko yung sinabi ni Sir Paul sa bata na dapat gayahin lahat ng mga magulang na sige magbigay tayo ng cellphone, pero dapat magkaroon ng sense of responsibility yung bata, gaya ng turo ni Sir Paul na wag kung saan-saan ginagamit o mag-ingat kung anong pinopost sa social media. Yun. Kasi alam niyo yung pag nanonood din ako ng Raffy Tulfo, nakita ko yung mga kabataan 14 years old, 13 years old, dahil may mga nakikilala sila sa Facebook at ayun, na mga super tanda pa sa kanila, nasisira yung kinabukasan, sumasama sila, nakikipagtanan. Kaya gayahin sa mga magulang dyan. Alam kong mahal na mahal yung anak nyo. Alam kong gustong-gusto nyong ibigay ang mga gadgets. Gusto nyong ibigay yung para maging kagaya sila ng mga ibang bata. Pero dapat turuan natin ang ating mga anak to magkaroon ng sense of responsibility. I-control natin sila. Like dapat bigyan natin sila ng bigyan natin sila ng ultimatum hanggang pag natapos hanggang assignment mo hanggang 7 o'clock tapos na dapat mag-cellphone. Yung mga ganun ba, bigyan natin sila ng discipline. Turuan natin sila ng discipline, especially nowadays. Ang dami-daming mga stalkers, ang dami-daming mga masamang intensyon, mga sa social media. Kaya tama yung ginawa ni Sir Paul na upon giving the cellphone is binigyan na niya si bebe ng instruction, ng guidance. Kaya kayo mga magulang nanonood sa akin, ulitin ko, yes, I know, gusto nyong bigyan na para maging kagaya ng karamihan ng inyong mga anak, bigyan ng cellphone. Pero kung assignment ang pinag-uusapan,
Dapat actually, ibigay nyo na lang yung cellphone kapag gagawa na ng assignment. Ito naman case ni Bebe, iba naman yung case niya kasi wala siyang kasama dyan na parents niya. Nasa boarding house siya, which again, ulitin ko, I'm not comfortable sa boarding house na yan, na may butas, liblib din, pero wala tayong magagawa. Hindi ko naman alam yung area nila kasi, no? Hopefully, merong concrete na bahay dyan na yun ang nagpapa-boarding house na kahit medyo mas mahal, itutulungan na lang natin if meron. Yun. Kaya siguro message ko din si Sir Paul tungkol dyan. Kung merong mga ibang boarding house na titirhan na yung konkreto ba ang bahay. Since may regular sponsor na siya, hindi na ako makikialam. First online, ayaw ko na nakikita kita naka-online ng ating gabi na. Naka-online pa. Lagot ka. Pag suportahan natin talaga ang panonood, huwag mag-skip ng ads. Kasi ako, ang ginagawa ko, for example, play ko yung mga pag napatulog na ako. Sa mga taga ibang bansa dyan, of course, sa Pilipinas, alam kong mahal ang internet. Pero sa mga nasa ibang bansa dyan na free naman ang wifi o kaya unlimited ang wifi, pag matutulog na kayo, i-play nyo lang yung mga So, ang ginagawa ko, kahit hindi ko pinapanood siya kasi matutulog na nga, di ba? Pero play ko lahat ng mga, i-search ko lang yung Pugong Biyahero vlogs. Tapos, bahala na yung TV, yung YouTube, na nag-play yan kasi umano yung mga ads. Hindi yan na-escape. Kaya kahit pa 30 minutes yung ads, nag-play yan sa TV ko. Kasi hinahayaan ko na ganun. This kahit para nang makatulong tayo, at the same time, yun nga yung panonood nyo ng mga reaction videos ko na itutulong din natin. So, like I said, thank you for watching. Please continue to watch and do not skip ads.